Paano kung sa halip na kamatayan ang sumalubong sa iyo sa gitna ng madugong labanan, ay mapunta ka sa isang mundong uhaw sa iyong galing sa pakikidigma? Ito mismo ang sinapit nitong ating bida na si Toyohisa Shimazo, na bago pa malagutan ng hininga ay hinigop ng isang mahiwagang lagusan patungo sa isang dimensyong puno ng mga maalamat na mandirigma mula sa iba't ibang panahon. Ang mas matindi pa rito, hindi lang simpleng paglipat ng mundo ang nangyari dahil bawat isa sa kanila ay binigyan ng pagkakataong gamitin ang kanilang malupit na kakayahan upang maging drifter, ang huling depensa laban sa mga halimaw na nais lumipol sa sangkatauhan. Ngunit sa gitna ng nagbabadyang digmaan laban sa mga Ents, magagawa kaya nitong ating bida na panatilihin ang kanyang dangal bilang samurai, o magiging mitya lamang siya ng mas malaking kaguluhan. Noong October 21, 1600 sa Battle of Sekigahara, biglang sumabak sa gitna ng bakbakan si Shimazo Toyohisa at walang awang pinagtataga ang mga sundalo ng kaaway. Dahil dito ay hindi kinaya ni Fukushima Masanori ang bangis ng mga Shimazo kaya naman humingi na sila ng tulong kay Ainaumasa na general ng Eastern Army. Sa kabilang banda ay nagdesisyon si Toyohisa na magpaiwan para magsilbing sakripisyo habang inuutusan ang kanyang general na si Yoshihiro na bumalik na sa Satsuma. Habang papalapit ang tropa ni Naomasa ay hinarap sila ni Toyohisa para makapag-buy time upang makatakas ang kanyang pinuno pero natusok ang kanyang katawan ng sandamakmak na sibat. Kaya naman kahit duguan ay binunot ni Toyohisa ang kanyang baril at binaril si Naomasa dahilan para mahulog ito sa kabayo at mapilitang umatras ang mga kalaban. Habang nag-aagaw buhay ay bigla na lang napunta si Toyohisa sa isang mahiwagang hallway na puno ng mga pinto kung saan may isang lalaking nakaupo at may binabasa sa kanyang file. Itong misteryosong lalaki na nakaharap niya ay nagngangalan pala na si Murasaki. Tinanong agad siya ni Toyohisa kung nasaan ba talaga silang lugar, pero sa halip na sumagot ay nagsulat lang si Murasaki sa isang papel at pagkatapos niyan ay bigla na lang hinigop si Toyohisa ng isang portal. Doon na nagising si Toyohisa sa isang kakaibang mundo at agad siyang natagpuan ng magkapatid na elf na sina Mark at Marcia habang wala siyang malay. Nang marinig nila siyang magsalita at magising, agad nilang nalaman na isa rin pala siyang drifter na katulad ng mga naunang napunta sa kanila. Binuhat nila si Toyohisa at dinala sa loob ng isang abandonadong kastilyo kung saan tumatambay ang iba pang mga drifters, at doon nga ay sinalubong sila ng archer na si Yoichi. Pagkatapos nilang ihatid si Toyohisa sa loob ay mabilis ding umalis ang magkapatid na elf dahil natatakot sila na malintikan kapag nalaman ng iba na pumasok sila sa gubat at nakipag-usap sa mga katulad ni Toyohisa. Samantala, sa loob ng kastilyo ay naroon din ang isa pang tanyag na drifter, ang tinaguriang Demon King of the Sixth Heaven na si Oda Nobunaga. Nang magkamalay si Toyohisa at makita si Nobunaga, agad niya itong sinugod dahil akala niya ay kalaban ito, pero napansin niya ang isang pamilyar na simbolo sa tabi nito kaya tinanong niya kung miyembro ba ito ng Oda clan. Noong magpakilala ang matanda bilang Oda Nobunaga, lalong nag-init ang ulo ni Toyohisa at muling inatake ang general dahil hindi siya naniniwala. Sa panahon kasi ni Toyohisa ay matagal nang patay si Nobunaga kaya ang hinala niya ay isa itong impostor. Mabuti na lang at inawat sila ni Yoichi, at habang naghihintay silang maluto ang kanilang hapunan, napag-usapan nila kung paano ba talaga namatay si Nobunaga. Dahil sa magkaibang panahon sila nanggaling, hindi magtugma ang mga kwento ni Toyohisa at Nobunaga kaya natawa na lang si Yoichi sa kanilang bangayan. Pero nang si Yoichi naman ang magpakilala, lalong nalito si Toyohisa dahil ang Genpei War kung saan nakilala si Yoichi ay nangyari pa 400 taon bago ang panahon ni Toyohisa. Dito na naikwento ni Nobunaga na pare-pareho lang silang dumaan sa puting silid ni Murasaki bago sila mapunta sa mundong ito. Dahil sa mga detalye ng kasaysayan na binanggit ni Toyohisa, naitanong ni Nobunaga kung ano ang kinahinatnan ng kanyang anak na si Nobu Utada, at doon niya nalaman na namatay din ito sa labanan, bagay na ikinagulat din ni Yoichi habang pinakikinggan ang mga kaganapan sa iba't ibang angkan sa loob ng 4 na siglo. Sa di-kalayuan, lihim pala silang pinagmamasdan ng isang babaeng mage na si Olmino, isang miyembro ng organisasyong October Obrest na may codename na Semo. Gamit ang kanyang crystal ball ipinapalam niya sa kanilang Grandmaster na si Abe no Seimei ang lahat ng kilos ng tatlo, habang kinakausap naman ni Abe si Ham na may codename na H tungkol sa dalawa pang drifter na sila Hannibal Barca at Scipio Africanus. Habang minamatyaga ni Abe ang lahat, napansin niya na parang mga aso't pusa na laging nagbabangayan itong dalawang maalamat na general na sina Hannibal at Scipio, kaya naman agad niyang inutusan si Ham na puntahan at awatin ang mga ito bago pa mauwi sa totoong salpukan ang kanilang asaran. Sa kabilang dako naman, pag-uwi ni na Mark at Marcia sa kanilang nayon ay napag-alitan sila ng kuya nilang si Shara, dahil delikado ang makihalubilo sa mga drifter lalo na't mainit ang mata sa kanila ng hukbo ng Orc Empire na pinamumunuan ni Aram.
Nagising sila Toyohisa nang makaramdam ng kaguluhan sa malayo at nakita ang usok na ayon kay Nobunaga ay senyales na inaatake ng mga bandido ang nayon ng mga elf. Nang malaman ni Toyohisa na ang mga elf na iyon ang nagligtas sa kanya, hindi na siya nag-atubili at mabilis na tumakbo patungo sa nayon para sumaklolo. Sumunod din sina Nobunaga at Yoichi, bagay na ikinagulat ni Olmino na nakabuntot pa rin sa kanila. Nasalubong nila ang magkapatid na elf na hinahabol ng mga kawal ni Aram, at dito na nagsimula ang bakbakan, agad na napatay ni Nobunaga ang isa habang parang kidlat namang tinapos ni Toyohisa ang iba pang kasama nito. Dahil sa suot ng mga napatay, nasuri ni Nobunaga na hindi lang ito basta bandido kundi mga sundalo ng Orc Empire, at balak pala ng mga ito na tuluyang sakupin ang nayon ng mga elf. Napagtanto ni Abe na ito pala ang likas na katangian ng mga drifters, ang manakop at mamuno ng teritoryo sa gitna ng kaguluhan. Habang sinusunog ng mga kawal ni Aram ang mga bahay, pinagtipon-tipon niya ang mga elf sa labas at sinabihan na isang malaking krimen ang pakikialam ng mga demi-humans sa mga drifters, kasabay ng pananakot na balang araw ay uubusin ang kanilang lahi. Pagkatapos nito ay bigla niyang sinaksak ang pinuno ng mga elf at isa-isang pinatay ang iba pang sibilyan. Ngunit naputol ang kanilang pagpapakitang gilas nang dumating ang balita na nasusunog na ang kanilang mga pananim na trigo, isang taktika na gawa pala ni Nobunaga. Biglang sumulpat si Toyohisa sa gitna ng usok at isa-isang nilapa ang mga kawal hanggang sa si Aram na lang ang natira. Kahit binalaan ni Share si Toyohisa na malakas si Aram at hindi basta-basta matatalo, inihagis lang ni Toyohisa ang kanyang espada at sa isang kurap ay nasa harapan na siya ng kalaban. Napabagsak niya si Aram at gamit ang kaluban ng kanyang espada ay paulit-ulit niyang binugbog ang mukha nito hanggang sa Madurage. Habang nanunood sina Nobunaga at Yoichi, nakita nila ang nakakatakot na aura ni Toyohisa bilang isang tunay na mandirigma. Matapos ang laban, nilapitan ni Toyohisa ang isang elf at binigyan ito ng sandata para sila mismo ang tumapos kay Aram bilang ganti sa kanilang mga pamilya. Kahit hindi nila lubos na naiintindihan ang lengguwahe ni Toyohisa, naramdaman nila ang mensahe nito kaya isa-isa silang pumulot ng armas at tinapos ang buhay ng malupit na general. Hindi naman makapaniwala si Olmino sa lupit ng mga drifters, habang si Murasaki naman ay kampanteng binabasa ang mga kaganapan mula sa kanyang opisina. Dito dumating ang kalaban niyang si Izzy, ang may kasalanan sa pagpapadala ng mga ends. Sabi ni Izzy, kahit ilang drifters pa ang ipadala ni Murasaki ay hindi sila mananalo laban sa Black King, pero sumagot si Murasaki na hindi niya hahayaang mangyari ang gusto nito. Ipinakita ni Izzy ang balita sa dyaryo na nagsimula na ang malakihang pagsalakay ng Black King. Dahil dito, balak na sana ni Olmino na dalhin sina Toyohisa kay Abe, pero tumanggi si Abe dahil masyadong malapit na ang hukbo ng Black King sa kanila. Habang papalapit na ang banta ng Black King, itong mga sundalo sa lungsod ng Carnage ay kampanteng-kampante pa at nagtatawanan dahil akala nila ay sapat na ang kanilang matitibay na pader para hindi sila mapasok ng mga kalaban. Pero itong si Abe, kitang-kita niya na puro yabang lang ang mga mandirigmang ito at alam niyang wala silang bitaw sa totoong bakbakan, kaya naman desperado siyang makuha ang serbisyo ni Hannibal at Scipio para ang mga henyong general na ito ang humawak sa depensa ng lungsod bago pa sila malunod sa sarili nilang dugo. Sinubukan nilang kumbansihin ang mga matataas na opisyal ng Carnage na ibigay na lang kina Hannibal at Scipio ang pamumuno sa buong hukbo dahil alam nilang ito lang ang tanging paraan para makaligtas sila, pero minaliit lang sila ng mga opisyal at sinabihang walang kwenta ang mga ito dahil sa tingin nila ay mga ulyanin at matatanda na ang dalawang drifters. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, isang nakakahiya at nakakagulat na eksena ang nangyari dahil hindi na napigilan ng matandang si Hannibal na mapaihi mismo sa harap ng maraming tao, dahilan para pagtawanan siya ng husto ng mga kawal na akala mo ay kung sinong magagaling pero sa totoo lang ay sila itong mga walang bitaw sa gitna ng seryosong banta. Dahil sa pambabastos na ito, galit na sumigaw si Scipio at ipinagtanggol ang kanyang karibal, sinabi niya sa mga ito na kahit milyon-milyon pa ang iharap nilang kalaban ay hinding-hindi nila matatalo ang henyong si Hannibal dahil sa mundo nila, maging ang dambuhalang imperyo ng Roma ay nanginig at halos mawala ng malay sa pangalan pa lang ng taong ito na talagang pumapalag sa kahit anong digmaan. Dahil nakita ni Abe na sarado ang isip ng mga namumuno at puro sila walang bitaw, nagpasya na siyang lisanin ang lugar at isama na lang ang mga drifters dahil ramdam na niya sa hangin na paparating na ang bagsik ng Black King na hindi kayang tapatan ng mga pader lang. Pagkatapos nito, nang tuluyan ng bumukas ang dambuhalang pader ng lungsod, bumungad sa kanila ang isang malaimpyernong tanawin kung saan kasama sa mga sumusugod ang mga higanti at naglalakihang dragon na talagang pumapalag sa pandinig pa lang ng kanilang mga hiyaw, kasama pa ang mga opisyal ng Ents na sina Hijikata Toshizo, Joan of Arc, at Anastasia Romanova na handa nang ubusin ang kahit sinong hamarang sa kanila. Habang nangyayari ang pagsalakay na ito,
kasama rin nila ang maalamat na si Yoichi ngunit hindi pa nito sigurado kung saan ba siya papanig, kung sa mga Ents ba o sa mga Drifters, habang ang mga Dragon ay mabilis na nakapasok sa lungsod dahil ang mga depensa ng Carnids ay lumabas na walang bitaw sa harap ng ganitong lakas. Bigla namang dumating sa gitna ng gulo ang isang eroplanong pandigma na sakay ang isa pang drifter na si Kano Naoshi, na kahit nagtataka kung bakit may mga dragon sa paligid niya ay hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang galing na talagang pumapalag sa himpapawid. Samantala, mabilis namang nawasak ni Hijikata ang mga pinto at gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinaslang niya ang mga nagbabantay na gwardiyang walang silbi, habang si Joan of Arc naman ay ginamit ang kanyang apoy para ubusin ang mga kawal na wala ring nagawa kundi ang mamatay. Habang nakikita ni Naoshi ang walang tigil na pag-atake ng mga dragon sa mga mamamayan, naalala niya ang pait ng digmaan sa kanyang sariling bansa kaya lalo siyang nagalit at nagpakitang gilas na talagang pumapalaglaban sa mga halimaw. Habang kasagsagan ng gulo at wasak na ang mga pader ng lungsod, hinihintay ni Butch Cassidy at Sundance Kid ang pagdating ni Abe sa kanilang kinaroroonan para malaman kung ano na ang susunod na plano sa gitna ng trahedyang ito. Pagkadating ni Abe sa pwesto ng dalawang sharpshooters, agad na tinanong ni Abe ang mga drifters kung sa tingin ba nila ay may tsansa pa silang talunin ang Black King at ang dambuhalan nitong hukbo. Hindi sigurado si Saipio kung paano sasagutin ang tanong na yan dahil sa sobrang dami ng kalaban, ngunit ayon naman sa veteranong si Hannibal, walang zero chance para sa kanya dahil hanggat may hininga siya ay siguradong mananatili siyang pumapalag sa kahit anong labanan. Dahil sa matapang na pananalita ni Hannibal, nabuhayan ng loob si Abe at naisip niya na mas malaki ang pag-asa nilang manalo kung makakasama din nila sa hanay ang ating bida na si Toyohisa na talagang matindi rin ang galawan sa bakbakan. Kaagad na umalis ang grupo ni Abe para makaiwas sa lalong lumalalang sitwasyon, habang sina Butch at Kid naman ang nagsilbing tagalinas at walang awa nilang pinagbabaril ang mga kalaban na humaharang sa kanilang dinadaanan. Sa kabilang dako, isa-isang inatake ni Naoshi ang mga dragon sa himpapawid gamit ang kanyang eroplano, kaya nakumpirma ni Abe na isa rin itong matinding drifter na napadpad sa mundong ito. Matagumpay na nakatakas ang grupo ni Abe, at ilang minuto lang ang nakalipas ay tuluyan nang ang nasakop ng Black King ang buong lungsod ng Carnids dahil hindi kinaya ng mga depensa roon ang bagsik ng mga Ents. Habang patuloy sa pagmamasid sa paligid si Olmino, bigla siyang ginulat at nahuli ni Nobunaga at Toyohisa dahil kanina pa pala nila ramdam na may sumusunod sa kanila. Sa sobrang kaba ni Olmino, agad siyang nagpakilala at ipinaliwanag ang tungkol sa October Obrest Organization at ang banta ng mga Ents na ang tanging hangad lang ay ubusin ang buong sangkatauhan. Dinala nila si Olmino sa abandonadong kastilyo at doon na idinetalye ng babae ang lahat tungkol sa digmaan ng Drifters at Ents. Dahil nabanggit ni Olmino na ang mga Ents ang masasama, pabirong sinabi ni Nobunaga na baka nagkamali ang October Obrest sa pagpili sa kanya dahil hindi rin naman siya mabait na tao, pero sigurado si Olmino na kailangan nila ang galing ng tatlo para pigilan ang plano ng Black King. Dito na pumasok ang ideya ni Nobunaga na imbes na sumunod lang sa mga hari, mas mabuting ang mga drifters na mismo ang humawak at magkontrol sa buong imperyo sa ilalim ng pamumuno ni Toyohisa. Hindi naman alam ng bida natin na simula nang umupo siya sa inihandang upuan ni Nobunaga ay iyon na pala ang hudyat ng kanyang pagiging leader sa grupong ito na laging may palag sa kahit anong gulo. Samantala, inutusan naman ng Black King si Rasputin na hanapin ang lahat ng nakatakas na drifters dahil alam niyang sila lang ang tanging makakasagabal sa kanyang mga plano. Napadpad naman si Naoshi sa gitna ng kagubatan matapos bumagsak ang kanyang eroplano, habang sa nayon ng mga elf ay binigyan ni Olmino sina Toyohisa ng mahiwagang papel para magkaintindihan sila ng mga katutubo roon. Kinausap ni Toyohisa ang mga elf at binigyan sila ng hamon kung lalaban ba sila para sa kanilang kalayaan o hahayaan na lang nilang tapokan ang kanilang dangal habang buhay. Pinili ng mga elf na sumama sa laban, kaya nangako si Toyohisa na ibabalik niya sa kanila ang kanilang lupain na kinuha ng Orc Empire. Dahil sa pananakop ng Orc, maraming elf at dwarfs ang ginawang alipin, kaya naman nang magpadala ang Orc ng 2,000 sundalo sa nayon, handa nang gumanti ang ating mga bida. Tinipon ni Toyohisa ang lahat ng sandata mula sa mga napatay nilang kawal at sumailalim ang mga elf sa matinding pagsasanay sa paggamit ng pana sa ilalim ni Yoichi. Dahil likas na magagaling na mamamana ang mga elf, mabilis silang natuto at naging handa sa pagsalakay. Dito rin nalaman ni Toyohisa na kinuha ng mga opisyal ng Orc ang lahat ng babaeng elf, kaya lalong nag-init ang kanyang ulo at sumampang sasalakayin din nila ang kastilyo ng mga mananakop. Pagsapit ng gabi, inumpisahan na ni Toyohisa ang pag-atake habang pinaulanan naman ng mga elf ng mga palasong may halong dumi at sulfur ang mga sundalo ng Orc. Mabilis na nagkagulo ang mga kalaban at si Toyohisa mismo ang tumapo sa kanilang pinuno sa gitna ng nayon. Sa takot ng mga natitirang sundalo, nagsitakbuhan sila sa kagubatan pero doon din sila inubos ni Yoichi gamit ang mga inihandang patibong.
Dahil hindi na bumalik ang mga kawal, nabahala ang pinuno ng kastilyo ng Ort, hanggang sa dumating ang grupo ni Nobunaga na nakasuot ng baluti ng mga napatay nilang sundalo. Nang malantad ang kanilang tunay na pagkatao, nanginginig na itinuro ng pinuno ang tore kung nasaan ang mga babaeng elf. Sa tindi ng galit ni Toyohisa sa kanyang mga nasaksihan sa loob ng kastilyo, halos hindi na siya mapigilan sa kanyang bagsik laban sa mga opisyal ng Ort. Habang ang grupo ni Nobunaga at ang iba pang mga elf ay abala sa paghalughog at pagkuha ng mga mahahalagang dokumento at mapa sa loob ng silid ng pinuno ng kastilyo, bigla namang sumulpat si Olmino na bakas ang gulat sa mukha dahil hindi niya akalain na tuluyan na palang nakuha ni Nobunaga ang buong kastilyo sa loob ng maikling panahon. Napansin ni Nobunaga ang isang dambuhalang larawan na nakasabit sa pader, at ayon sa paliwanag ni Olmino, ito pala ang imahe ng misteryosong taong nagtatag ng imperyo ng Ort, 6 na taon na ang nakararaan. Sinubukan nilang alamin kung ang taong ito ba ay isa ring drifter o baka naman kabilang sa mga Ents, ngunit nalaman nila na matapos maitatag ang imperyo ay bigla na lang itong nagpakamatay, at hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring nakakaalam kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagkitil sa sariling buhay. Samantala, bigla namang dumating ang ilang mga elf para ibalita kay Nobunaga ang balak gawin ni Toyohisa sa mga bihag na kawal na tinipon niya sa labas, kaya naman agad na pinuntahan ni Nobunaga ang pwesto ni Toyohisa dahil gusto niya na siya mismo ang humawak sa mga ganitong klaseng desisyon. Takot at halos lumuhad na sa pagmamakaawa ang mga kawal na huwag silang papatayin, habang sina Shara naman ay gigil na at hinihintay na lang ang basbas ni Toyohisa para tuluyan ng ubusin ang mga ito bilang ganti sa kanilang mga pamilya. Pero bago pa man makapagsalita ang ating bida, bigla siyang inatake ni Nobunaga mula sa likuran at agad siyang nawalan ng malay, dahilan para si Nobunaga na ang magbigay ng permiso sa mga elf na ituloy ang pagpaslang sa mga kawal. Nang magising na si Toyohisa, bumungad sa kanya ang mga bangkay ng mga kawal na nakahandusay na sa lupa, at habang seryosong nagpapaliwanag si Nobunaga tungkol sa kanyang karanasan sa mga ganitong madugong taktika, bigla siyang sinuntok ni Toyohisa dahil wala siyang pakialam kung gaano na karaming beses itong ginawa ni Nobunaga sa kanyang nakaraan. Dumating naman si Yoichi at nilapitan ang nag-iisang kawal na natirang buhay, na paulit-ulit na nagsasabing wala siyang kinalaman sa mga kalupitang ginawa sa mga babaeng elf, kaya naman nanag ang awa ni Shara at hinayaan na lang nila itong mabuhay. Nang makabalik na ang mga kababaihan sa kanilang piling, dala-dala nila ang isang sulat mula kay Nobunaga na naglalaman ng mga salitang nagpapalambot sa puso ng mga nakakabasa nito ngunit nagpapaningas naman sa kaisipan ng sino mang makakaunawa, dahilan para mag-umpisa na ring mag-alsa ang iba pang mga nayo ng mga elf laban sa mga mananakop. Ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Toyohisa para palayain ang mga elf ay nakarating na rin kay Saint Germi, isang makapangyarihang noble sa loob ng Ort na kasalukuyang nakikipagpulong sa ibang mga opisyal. Si Saint Germi ang kauna-unahang noble na sumama sa founder ng Ort noong itinatag ito, at dahil siya ang may-ari ng malaking bahagi ng lupain ng imperyo, talagang walang pumapalag sa kanyang awtoridad. Napag-usapan nila ang pagkatalo ng kanilang hukbo sa dagat at ang pag-aalsa ng mga elf, pero dahil sa sobrang kampante ng ibang mga opisyal na kaya nilang pigilan ang rebelyon, naisip ni Saint Germi na wala ng pag-asa ang mga taong ito dahil hindi nila nakikita ang papalapit na pagbagsak ng imperyo. Dahil dito, agad na umalis si Saint Germi at nagpasya na siya na mismo ang kakausap sa mga elf at sa mga drifters para sa kanyang sariling kapakanan. Kasunod nito, dumating na sa nayon ni Shara ang mga elf na galing sa nayon ng Fauna matapos makatanggap ng sulat, at kahit na noong una ay nag-aalinlangan silang magtiwala sa mga drifters, nanindigan si Shara na buo ang kanyang tiwala sa galing ni Toyohisa. Inumpisahan na rin nila ang paggawa ng black powder, habang nilapitan naman ni Shara si Nobunaga para ipaalam na hindi kayang kopyahin ng kanilang mga blacksmith ang baril nito, pero sigurado siyang ang mga dwarfs ang may kakayahang gumawa nito dahil doon sila matitindi. Habang masigasig na sinasanay ni Yoichi ang ibang mga elf sa pana, si Toyohisa naman ang nakatutok sa pagtuturo kung paano ang tamang paghawak at paggamit ng espada sa labanan. Kinagabihan, habang nag-uusap ang grupo tungkol sa kanilang pagsasanay, bigla silang nakaramdam ng kakaibang presensya na ayon kay Toyohisa ay hindi katulad ng mga karaniwang sundalo. Ito pala ay ang miyembro ng Ents na si Joan at kasama niya si Giles, na may misyon na tuluyan ng paslangin sina Toyohisa at ang iba pang mga drifters. Agad na sumalakay ang dalawa at sinunog ni Joan ang mga bahay ng mga elf, kaya naman mabilis na humarap si Toyohisa para tapatan ang bagsik nito habang inilikas naman ni Shara ang mga bata at kababaihan. Sa kabilang banda, si Yoichi naman ang nakipagbakbakan kay Giles na agad siyang inatake ng walang babala, habang si Joan naman ay pinalibutan na si Toyohisa ng kanyang apoy para hindi na ito makawala.
Akmasa nang aatake muli si Joan nang biglang sumulpot si Olmino para sanggain ang apoy gamit ang kanyang Stonewall, kaya naman binuhat ni Toyohisa si Olmino para umatras muna at gumawa ng plano. Inamin ni Olmino na tanging Stonewall lang ang kaya niyang gawin at dalawa na lang ang natitira nito, pero dahil napansin ni Toyohisa na hindi pa gaanong bihasa si Joan sa totoong pakikipaglaban, kampante siyang may palagpa sila at kaya nilang baligtarin ang sitwasyon. Samantala, halos magka-level ang galing ni Yoichi at Giles sa kanilang salpukan, habang lihim naman silang pinapanood ni Yashichi mula sa dilim. Kahit na maraming beses nang tinamaan ni Yoichi si Giles ng kanyang pana ay hindi pa rin ito mamatay Metei, habang sa pamumuno naman ni Nobunaga ay matagumpay na naitambangan ng mga elf ang mga kasama ni Joan na nagtatangkang habulin ang mga lumikas na sibilyan. Dahil sa matalinong taktikang ito ni Nobunaga, mabilis nilang naubos ang mga kalaban, habang si Toyohisa naman ay ginamit ang Stonewall ni Olmino para maging pambuelo sa isang mabilis na atake na naging sanhi ng pagkakatilapon ni Joan sa loob ng isang balon. Sa puntong ito, biglang nagbalik sa alaala ni Joan ang lahat ng pait at lupit na dinanas niya sa kanyang nakaraang buhay, kasabay ng pag-alala sa unang pagkakataon na nagtagpo ang landas nila ng misteryosong si Issei matapos siyang mamatay sa sarili niyang mundo. Samantala, matapos malaman ni Toyohisa na isang babae pala itong si Joan, bigla siyang nawala ng gana na ituloy ang pagpaslang dito dahil sa kanyang prinsipyo na hindi dapat nadadamay ang mga babae sa gitna ng digmaan. Dahil dito, gusto na lang niyang pauwiin ang kalaban para mag-asal babae muli, bago niya ito inuntog ng malakas na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Joan. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin mapatay-patay ni Yoichi si Giles, kaya noong mabitay siya ng mga kadena nito ay agad na humingi ng saklolo si Nobunaga sa mga elf para polanan ng atake ang higanti. Bigla namang dumating ang grupo ni Abe kasama sina Butch at Kid, kung saan mabilis na nilasag ni Kid ang katawan ni Giles gamit ang kanyang mga baril, habang kinuha naman ng dalawang goblin ang walang malay na si Joan gamit ang isang dragon, at nang makita ito ni Giles ay doon na siya tuluyang nalagutan ng hininga. Pagkatapos nito, prangkang sinabi ni Abe kay Nobunaga na sagad sa buto ang galit niya sa mga Ents at siya rin pala ang nagsisilbing master ni Olmino sa loob ng kanilang organisasyon. Agad namang napagtanto ni Nobunaga na ang kaharap niya ay isa ring drifter, kaya naman hindi na siya nag-atubili at tinanong na nito ang tunay na pangalan ng matanda, kung saan sumagot ito na siya ay walang iba kundi si Abe no Haruakira. Sa gitna ng tensyon, biglang nagpakita si Yashichi at sinite si Yoichi dahil sa pagiging kampante nito, sabay tawag sa kanya na tanga dahil sa pakikipaglaban ng one-on-one. Minaliit ni Yashichi ang pag-iisip ni Yoichi na isa na itong tunay na mandirigman noong panahon ng Genpei War, at pilit na ipinapaalala sa kanya ang mga madidilim na bagay na ginawa niya noon para lang makuha ang panalo. Dito na napagtanto ni Yoichi na napadpad din pala itong si Yashichi sa mundong ito, pero matapang niyang hinarap ang dati niyang pinuno at sinabing hinding-hindi na siya muling susunod sa anumang utos nito. Bago tuluyang umalis, nag-iwan pa ng nakakangilabot na pangako si Yashichi na magkikita silang muli at mas magiging masaya ang susunod nilang pagtatagpo. Matapos ibunyag ni Abe no Haruakira ang kanyang tunay na pangalan, agad na naitanong ni Nobunaga kung siya ba ang tanyag na si Abe no Seimei, na agad namang kinumpirma ni Abe. Pagdating ni Toyohisa, ipinakilala ni Nobunaga si Abe bilang si Seimei, pero dahil hindi naman mahilig sa kasaysayan ang ating bida, wala siyang kahit ideya kung sino ba ang tinutukoy nito. Ibinahagi ni Abe na dinala rin siya rito ng isang misteryosong lalaki at nalaman niyang ang tanging misyon niya ay pigilan ang mga Ents sa kanilang masamang balak. Napunta naman ang usapan kay Joan kung saan ipinaliwanag ni Toyohisa na iniwan niya lang ito sa balon dahil hindi siya pumapatay ng babae, pero nang i-check nila ang lugar ay laking gulat nila na naglaho na ang katawan nito. Nagtaka si Abe kung bakit hindi ito tinuluyan ni Toyohisa gayong isa itong pero diretsahang sinabi ng ating bida na wala siyang pakialam sa mga rules ni Abe at wala siyang balak na manguha ng ulo ng isang babae. Idiniin pa ni Toyohisa na hindi sila magpapagamit na parang mga pyesa lang sa misteryosong lalaking nagdala sa kanila rito, dahil sila ay mga tao na may sariling prinsipyo na susundin. Naitanong naman ni Olmino kung sino ang kasama nilang ulyanin na matanda, at ayon kay Abe, ito ay walang iba kundi ang general na si Hannibal na kasalukuyang nakabaon sa dimensya. Naikwento rin niya ang tungkol kay Scipio, ang karibal ni Hannibal na maayos pa ang pag-iisip noong kasama nila, pero dahil sa sunod-sunod na atake ng mga tauhan ng Black King, nahulog si Scipio mula sa karwahe habang sila ay tumatakas kaya hindi na nila ito nagawang balikan pa. Habang naglalakad mag-isa sa kagubatan, panay ang reklamo ni Scipio na gusto na niyang bumalik sa Rome para makaligo ng maayos, hanggang sa matagpuan niya ang eroplano ni Naoshi at agad siyang pinalibutan ng mga beastmen.
Dumating naman si Naoshi na parang isang hari na pasan-pasan ng mga halimaw, at nang makita si Scipio ay agad itong sinigawan at tinanong kung Amerikano ba siya dahil balak niya itong tagteren ng bogbog. Naguluhan si Scipio kung sino itong barbarong mukhang masama, at dahil hindi niya maintindihan ang lengguwahe nito, inisip niya na baka galing ito sa isang atresadong bansa na siguradong narinig na ang tungkol sa Roman Empire. Nang banggitin ni Scipio ang Rome, agad itong naikonekta ni Naoshi sa Italy at sa naging alyansa nila noong World War II, pero nang maalala niyang nagtaksil ang Italy sa huli, bigla niyang nilusob at pinagbubugbog ang matandang si Scipio. Sa kabilang banda, habang tinitingnan ang mga basyong bala, ipinaliwanag ni Butch kung paano gumagana ang mga ito, dahilan para magkaroon ng matinding interes si Nobunaga sa lakas ng Gatling gun. Gayunpaman, sinabi ni Abe na kahit nag-research na sila tungkol sa gunpowder, wala silang mahanap na blacksmith sa kasalukuyang panahon na kayang gumawa ng ganoong klaseng armas. Dito na pinaligan ni Nobunaga ang sinabi niya at ibinunyag na kasalukuyan na silang gumagawa ng sarili nilang black powder at sulfur na lang ang hinihintay nila mula kay Olmino, na siya namang pagdating ni Semo dala ang kailangang supply. Sinabi ni Nobunaga na ang susunod nilang misyon ay ang iligtas ang mga dwarf, dahil plano nilang makipag-alyansa sa mga bansang lumalaban sa Orc para tuluyan itong pabagsakin mula sa loob at magtatag ng isang federation kung saan si Toyohisa ang tatayo bilang Commander-in-Chief. Inamin ni Nobunaga na hindi siya nararapat maging hari dahil sa kanyang mga pagkakamali noon sa Japan, at dahil itong si Toyohisa ay isang tanga na walang pakialam sa yaman o takot, kailangan nito ng isang strategist na katulad niya. Nilapitan naman ni Toyohisa si Hannibal para kumpirmahin kung talagang ulyanin na ito, at kahit nagdedeliryo ang matanda, mabilis na itutok ni Hannibal ang isang patpat sa mata ng ating bida nang tangkain siyang sugurin nito. Nang makita ni Toyohisa ang mga mata ni Hannibal, napatunayan niyang hindi papatay ang kanyang mga mata kaya naman ibinili niya ito kay Olmino dahil kamukha nito ang mga mata ng kanyang tiyo. Kalaunan, inanunsyo ni Toyohisa sa mga elf ang balak niyang iligtas ang mga dwarf, pero agad na tumutol ang mga ito dahil sa matagal na nilang alitan. Sinabi ni Toyohisa na hindi niya pinipilit ang sinuman at ang mga tunay na mandirigma lang ang kailangan niya sa misyong ito. Sa huli, nagpa siya sina Share na sasama sila dahil ayaw nilang maulit ang pagkakamali ng nakaraang henerasyon na hindi nagkaisa. Natanong ni Abe ang ating bida kung gusto rin ba niyang baguhin ang mundo, pero sagot ni Toyohisa ay tanging pag-atake lang ang alam niya. Bago matapos ang eksena, nagpaalam na ang grupo ni Abe para hanapin si Scipio, habang ibinigay naman ni Butch ang kanyang baril kay Nobunaga at ipinaubaya na rin ang Gatling gun dahil wala naman itong silbi sa kanila hanggat wala silang bala. Habang papalapit sina Saint Germy, Alesta, at Flame sa kinaroroonan ng mga elf, naging usap-usapan nila na ang susunod na target ng grupo ay ang God Olka. Ito ang sentro ng armory ng Ord kaya siguradong mahigpit ang seguridad dito, pero alam nila na kapag nagtagumpay sina Toyohisa na palayain ang mga dwarf, doon na magsisimulang gumuho ang buong puwersa ng Ord. Sa kabilang dako, doon mismo sa God Olka, abala ang mga sundalo sa pagpapadala ng mga bagong armas at baluti. Pinipilit nila ang mga bihag na dwarf na bilasan palalo ang produksyon dahil sa tumitinding tensyon. Hindi nila alam, ang ating strategist na si Nobunaga ay nakagawa na ng sarili niyang bersyon ng black powder. Gamit ang mga bombang ito, sinimulan na nila ang sorpresang pag-atake sa God Olka. Sa pangunguna ng mga elf na nagbabato ng mga pampasabog mula sa itaas, nagkagulo at nagpanik ang mga sundalo ng Orc dahil sa sunod-sunod na pagsabog na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Dinagdagan pa ni Nobunaga ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagsigaw at pagpapanggap ng mga sundalo rin sila para mas lalong magtakbuhan ang mga kalaban. Nang bumukas ang mga tarangkahan ng kastilyo at lumabas ang mga heavy infantry na balot ng bakal, agad na nag-utos si Toyohisa sa mga elf na umatras muna. Dito na pumasok ang galing ni Olmino, pinalibutan niya ang mga kalaban ng mga pader na gawa sa bato. Dahil natrap ang mga sundalo sa loob ng pader, inutusan ni Toyohisa ang mga elf na ihulog ang mga bomba sa loob, dahilan para maubos at tuluyang mabura ang mga elite troops ng Ord. Pero ang problema, nakasara ang main gate ng kastilyo. Napaisip si Nobunaga kung paano sila papasok, at lalong nagtaka kung bakit ba nila sinama ang ulyanin na si Hannibal. Pero sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, gumawa si Hannibal ng senadorios gamit ang kanyang mga braso na parang isang hagdan. Agad na nakuha ni Nobunaga ang mensahe at inutusan si Olmino at Yoichi na magtulungan. Pinatamaan ni Yoichi ang pader ng mga palasong may talismans ni Olmino, at nang ma-activate ang mahika, gumawa ito ng mga baitang na bato sa mismong pader. Hangang-hanga si Nobunaga sa bilis ng komunikasyon gamit ang sphere ni Olmino, at naisip niya na kung magagamit ang instant messaging na ito sa gyera, siguradong mas mapapabilis ang kanilang mga operasyon. Pagkapasok ni Toyohisa sa loob, nakita nilang nagtatago ang mga natitirang sundalo sa likod ng isang maliit na gate.
Gusto na sanang sugurin ng mga elf ang mga kalaban para iligtas ang mga dwarf, habang ikinukwento ang tungkol sa pagiging matapang at bastos ng mga ito. Nang makarating sila sa mga piitan, bumungad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga dwarf. Gusto nang lumaban ng mga dwarf kasama ang mga elf, pero nilinaw ng mga ito na ang mga drifter ang tunay na nagligtas sa kanila. Pagkakita ni Toyo Hisre sa mga bakanting mangkok ng mga dwarf, imbes na makipagpatayan agad, inanyayahan niya muna ang mga ito na maupo at kumain. Laking gulat ni Nobunaga nang malaman niyang kumakain ang ating bida sa harap mismo ng mga mata ng kalaban, at pati ang mga kabayo ng mga sundalo ay kinakatay na nila para maging pagkain. Agad namang nagbilin si Nobunaga kay Olmino na lugaw muna ang ipacaine sa mga dwarf at damihan ng tubig, dahil ang mga taong galing sa gutom ay pwedeng mamatay kapag biglang nabigla sa mabigat na pagkain. Hinarap naman ni Toyohisa ang mga sundalo ng Ort at binigyan sila ng ultimatum, habang kumakain ang mga dwarf, may oras pa silang sumuko at umalis ng buhay. Pero kapag natapos na ang kainan at hindi pa sila bumababa, titiyakin niyang walang itet-ire sa kanila. Napilitang sumuko ang mga sundalo, pero bago sila makaalis, inutusan ni Toyohisa ang kanilang commander na magsupuko. Dahil tumanggi ang commander, siya na mismo ang humugat ng espada at pinugutan ito ng ulo dahil hindi raw ito karapat-dapat na maging pinuno. Akmang hahabulin na sana ni Yoichi ang mga tumatakas na sundalo gaya ng nakasanayan niyang utos, pero pinigilan siya ni Toyohisa. Sinabi niya na wala nang mag-uutos kay Yoichi dahil ang laban na ito ay para sa kanilang sarili. Sa huling bahagi, habang inoobserbahan ng October Obrest ang Black King, nagulat sila nang makita ang isa sa 6 na dakilang dragon, ang Bronze Dragon na kasama nito. Pero mas nakapagtataka ay nang makita nila ang mga halimaw na nagtatanim sa bukid. Napagtanto nilang tama si Abe, ang Black King ay hindi lang basta sumisira ng mundo, kundi nais niya maging tagapagligtas ng mga monsters at tuluyang palitan ang sangkatauhan. Habang nag-uusap hindi maitago ng Bronze Dragon ang kanyang inis sa Black King. Paano ba naman, ginawa lang kasing mga alagang hayop ang mga winged dragons na dati ay kinatatakutan. Pero bago pa man makaporma ang dragon, ginamit ng Black King ang kanyang nakakangilabot na healing power. Imbes na gumaling, pinatubuan niya ng mga cancerous cells ang buong katawan ng Bronze Dragon, isang malupit na paraan para pasunurin ito at piliting sumapi sa kanilang hanay. Matapos nito, ipinakita ng Black King ang kanyang kakayahan na mag-replicate ng mga pananim. Nagtaka si Toshizo kung bakit pa kailangang turuan ng mga halimaw na magsaka gayong pwede naman siyang maglabas ng pagkain kahit kailan niya gusto. Pero nilinaw ng Black King na hindi siya Diyos at wala siyang buhay na walang hanggan. Hinarap naman niya si Grigory Rasputin na nagulat na handa na ang lahat mula sa sarili nilang sistema ng pagsulat hanggang sa simbolo para sa bago nilang relihiyon. Samantala, sa kastilyong kontrolado ang mga Elven colonies, natarante si Mills nang makitang paparating ang karwahe ni Saint Germy. Agad niyang pinatago ang mga Elven boys dahil kilala ang grupong ito sa kanilang kakaibang hilig. Inis na inis naman si Saint Germy dahil wala siyang makitang lalaking elf sa paligid. Nang hanapin nila ang mga drifter, ipinaliwanag ni Mills na kasalukuyan silang nasa misyon para palayain ang mga dwarf para gumawa ng mga armas. Nagulat si Saint Germy nang makumpirmang gumagawa na rin ang grupo ni Toyohisa ng black powder. Doon niya napagtanto na bilang na ang mga araw ng Ort, tapos na ang maliligayang araw ng Imperyo. Sa kabilang dako, matapos ang walang humpay na kainan, nanambalik na ang lakas at ang maskuladong katawan ng mga dwarf. Atat na silang makita ang musket na ipinagmamalaki ni Nobunaga. Kahit ngayon lang nila nakita ang ganitong klaseng gamit, kampante silang madali lang itong gayahin. Nagtataka naman sina Yoichi at ang mga dwarf kung bakit kailangan pa ng ganitong armas gayong may mga pana naman sila. Pero pinaliwanag ni Toyohisa ang tunay na laro, ang ingay ng musket ay isang battle cry, at mas madaling turuan ang isang ordinaryong magsasaka na pumatay ng bihasang sundalo gamit ang baril kaysa sa pana. Doon naman sa Northern Walls, nagising si Joan of Arc na sinalubong agad ng masungit na si Anastasia. Nang malaman niyang patay na si Gilles, nag-alab ang galit ni Joan at gustong sumugod agad para mag-higanti sa mga drifter. Pero hindi siya hinayaan ni Anastasia. Binulyawan at pinahiya pa nito si Joan, sinabing ang sarili niyang kapabayaan at pagmamaliit sa kalaban ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Inutusan siya na magpagaling muna at hintayin ang utos ng Black King. Habang nag-iisa, halos sumabog sa galit si Joan dahil sa pambabare ng kanyang karibal at sa kahihiyang inabot niya sa kamay ni Toyohisa. Nag-usap naman sina Rasputin at Anastasia tungkol sa ating bida. Nagtataka si Rasputin kung bakit hinayaan lang ni Toyohisa na mabuhay si Joan, pero para kay Anastasia, mukhang sinadya itong gawin ng samurai dahil gusto niya itong makasagupa ulit sa isang mas matinding laban. Hindi rin mapigilan ni Anastasia ang madiri ng maalala kung paano natalo ang bansa nila sa mga Hapon noong panahon nila. Habang nangyayari ang lahat ng to, ang Bronze Dragon ay kasalukuyang nakatali at unti-unting kinakatay.
Sabi ng Black King, kung hindi ito makakalakad kasama nila, ituturing na lang itong karne. May napansin namang nahulog na bahagi mula sa katawan ng Black King, pero agad niyang binyantaan ng kobold na nakakita nito na manahimik na lang. Sa kabilang banda, nagpadala ulit si Issei ng bagong tauhan dahil sa inis niya kay Murasaki. Dito na nagpakita ang ating Lodi na si Minamoto no Yoshizune para tignan kung ang bagong dating ba ay kakampi o kalaban. Balik sa mga dwarf, ipinagmalaki nila kay Nobunaga na kahit magaling ang mga panday na gumawa ng orihinal na musket, sisiw lang yan sa kanila. Ibinigay nila ang unang prototype at sinabing mas mapapabilis na nila ang paggawa sa susunod. Ayon sa kanila, kung hindi sila gutom at kapag nasanay na sila sa paggawa, kaya nilang maglabas ng 7 hanggang 10 musket bawat araw. Kalaunan, ipinakita ng mga dwarf kay Toyohisa ang kanilang galing sa pakikipaglaban. Dumating din sina Alesta at Flame na gulat dahil pati mga dwarf ay nakuha na nilang kampihan. Pati si Saint Germy ay hindi makapaniwala na may musket na agad ang grupo. Nang magpakita si Olmino, diretsahan niyang tinanong si Saint Germy kung drifter ba ito o end. Sagot naman ni Saint Germy, isa siyang drifter at ibinunyag na pati si Adolf Hitler ay isang drifter na nagtatag ng matinding sistema sa Orc. Nararamdaman ni Nobunaga na marami pang alam itong si Saint Germy, at inamin naman nito na nandito siya para tignan kung worth it ba silang kampihan. At sa gitna ng seryosong usapan, laking gulat ni Saint Germy nang makitang tamba na ang kanyang mga expert men, binugbog lang pala ni Toyohisa. Doon na tuluyang nagpakitang gilas si Saint Germy at sinabing handa na siyang traidorin at ibenta ang buong Orc sa ating grupo. Pagdating ng karwahe ni Saint Germy sa Berlina, ang kabisera ng Orc, hinarang agad sila ng isang sundalo para magtanong. Pero bago pa man makaporma ang bantay, sinopla na siya ni Alesta at binanta ang ipapatapon sa frontline dahil sa pangahas na pagpapahinto sa kanila. Bago pa man sila makapasok, nagkaroon ng pagkakataon si Saint Germy na tanungin ang mga pangalan ng mga kasama niyang drifter. Agad niyang nakilala si Toyohisa mula sa madugong labanan sa Sekigahara, habang si Yoichi naman ay mula sa Genpei War, na ayon sa kanya ay sobrang sikat na mamamana. Pagdating naman kay Nobunaga, sinabi niyang level super sikat na ito sa kasaysayan. Ang problema, dahil hindi nila alam ang pangalan ng ulyaning si Hannibal, tinawag na lang nila itong Raspberry Man. Dito napansin ni Nobunaga na mas modernong panahon ang pinanggalingan ni Saint Germy kumpara sa kanila. Tinangkapang mag-alok ni Saint Germy na ikwento kay Toyohisa ang nangyari sa Japan pagkatapos ng panahon nila, pero tinanggihan siya nito. Para kay Toyohisa, sapat na ang alam niya na kung nakabalik lang ang kanyang tiyo, siguradong gigisain nila ang mga Tokugawa sa hinaharap. Namangha si Saint Germy sa kumpiyansa ng ating bida at napaisip kung paano nito nagagawang hulaan ang mga ganitong bagay. Sa loob ng palasyo, tinipon ni Saint Germy ang mga pinuno ng Orc para sa isang importanteng announcement. Diretsahan niyang sinabi na tapos na ang maliligayang araw ng imperyo at babawiin na niya ang bansang ipinahiram niya sa kanila 50 taon na ang nakakalipas. Ang plano, magtatatag sila ng bagong gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Toyohisa. Bagaman marami ang pumayag dahil sa takot o loyalty, may 2 opisyal na tumutol, at doon nabunyag na kontrolado na pala sila ni Rasputin. Biglang pumasok ang tropa ni Toyohisa sa meeting, at agad na nagyabang si Rasputin na napasok na ng kanilang mga sundalo ang kabisera. Pero bago pa man makatapak sa loob ang mga tauhan nito, tadtad na agad sila ng taga mula kay Toyohisa. Dito napagtanto ni Rasputin na itong Toyohisa na ito ang pinuno na tinutukoy nila. Pero sa gitna ng pagdadade ni Rasputin para magmukhang puppet master, deadma lang si Toyohisa at diretso itong lumapit para bugbugin ang puppet na kontrolado ng mangkukulam. Napatawa na lang si Nobunaga dahil sa sobrang kahihiyan na inabot ni Rasputin, imbes na katakutin bilang mastermind, mukha siyang kawawang ini-ignore habang pinupururot ang kanyang tauhan. Sinabihan pa sila ni Toyohisa na wala silang balak na kunin ang bansa sa mapayapang paraan, papatayin nila ang sinumang harang. Ginamit naman ito ni Nobunaga bilang oportunidad para palabasin na sila ang mga tagapagligtas ng bansa laban sa mga Ents. Dahil dito, napilitan si Rasputin na i-report ang sitwasyon kay Toshizo, na nangakong siya na ang baalang tumapos sa Orc. Ang utos naman ng Black King, kung hindi nila makukuha ang bansa, sunugin na lang ito at maghasik ng tagong kaguluhan at pagkawasak. Nagkaroon naman ng konting asaran sina Nobunaga at Saint Germy dahil 500 sundalo lang ang dala nito, pangkodata lang daw kasi ang dala niya at hindi pangyera. Ipinakilala ni Saint Germy ang kanyang Sacred Band of Thieves, isang grupo ng mga maton na muscular, topless, at magkakahawak kamay. Habang nagpapaliwanag, sumingit na naman itong si Hannibal at nagsalita ng kung ano-anong Latin. Nang banggitin ni Nobunaga na Hannibal ang pangalan ng matanda, doon lang nanlaki ang mata ni Saint Germy. Hindi siya makapaniwala na ang maalamat na general ay naging ulyanin na, patunay kung gaano katindi ang epekto ng katandaan.
Binigyan nila ng mga musket ang mga tauhan ni Saint Germi at hinati ang tropa, si Nobunaga ang mamumuno sa mga baril, si Toyohisa sa mga dwarf, at si Yoichi para sa mga elf. Alam ni Nobunaga na ang tanging habol na lang ng kalaban ay pumatay at sumire ng lahat ng makikita nila. Nang magsimula ang bakbakan, agad na nagpaula ng bala ang tropa ni Nobunaga. Ito ang unang pagkakataon na makatikim ng putok ng baril ang mga sundalo ng Orc. Sa sobrang gulat at takot sa mga bumabagsak nilang kasama sa frontline, hindi na sila makasulong. Doon na sumugod si Toyohisa kasama ang kanyang mga tauhan para simulan ang massacre. Sa kabilang dako, nakamasid si Toshizo sa gitna ng labanan. Habang tinitignan ang bakbakan, unti-unting namumuo ang matinding galit sa kanyang mukha nang makita niya ang pamilyar na simbolo ng isang Shimazo. Tuloy-tuloy ang pagsugod ni Toyohisa kasama ang mga dwarf habang walang awang nililipol ang mga sundalo ng Orc. Sa kabilang banda, hindi rin nagpapatigil si Nobunaga sa pag-uutos kay Yoichi na polanan ng palaso ang likuran ng kalaban para tuluyang mawasak ang kanilang formation. Pero hindi basta-basta ang kanilang katunggali, inutusan ni Toshizo ang kanyang infantry na umatras at maghiwa-hiwalay sa maliliit na grupo. Napansin ni Yoichi na sinisilaban ng mga kalaban ang mga kabahayan para gumawa ng usok at takpan ang kanilang paningin. Dito napagtanto ni Nobunaga na ang leader ng kalaban ay pamilyar sa taktikang pandigma at mabilis na nakaka-adjust sa presensya ng mga baril. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay nagkaharap na rin sina Toyohisa at Toshizo. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Hijikata Toshizo mula sa maalamat na Shinsengumi, at may halong poot na sinabing hinding-hindi niya malilimutan ang mga Shimazo. Naguluhan si Toyohisa dahil alam niyang mula sa ibang panahon ang kaharap niya, at napaisip na lang kung ano bang matinding ginawa ng kanyang mga apo at inapo para magkaroon ng ganitong klaseng galit ang lalaking ito. Sa sobrang poot, inilabas ni Toshizo ang kanyang itim na kapangyarihan. Habang nag-iisip si Nobunaga ng counter-move, lumapit ang ulyanin na si Hannibal at nagsimulang magdikdik ng mga berry. Sabi nito, mas sumasarap daw ang lasa kapag pinagsasama-sama at dinidikdik ang lahat. Dito nakakuha ng ideya si Nobunaga. Tinanong niya si Yoichi kung random lang ba ang pagsunog ng kalaban, pero napansin ng mahusay na mamamana na may sinusunod silang pattern, papunta ito sa main capital building. Napagtanto ni Nobunaga na hindi pa rin sumusuko ang mga Ents na tuluyang sakupin ang puso ng bansa. Bumalik ang tingin natin sa bakbakan ni Toyohisa at Toshizo. Ginamit ni Toshizo ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng mga ghost soldiers ng Shinsengumi mula sa usok para atakihin ang ating bida. Pero gamit ang kanyang liksi, tumalon si Toyohisa sa mga bintana ng gusali para makalapit. Imbes na makipag-espada ng diretso, nambato si Toyohisa ng mga plato, isang bagay na ikinagalit ni Toshizo dahil hindi raw ito gawain ng isang tunay na mandirigma. Pero banat ni Toyohisa, giyera ito at walang pinipiling paraan para makuha ang ulo ng kalaban. Sa tindi ng salpukan, nabali ni Toshizo ang katana ni Toyohisa at nagawang sugatan ang bida gamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Akala ni Toshizo ay naliaitan niya ang kakayahan ni Toyohisa, pero buwelten ng samurai, hinding-hindi niya minaliit ang kakayahan ng isang tulad ni Hijikata. Sa kabilang bahagi ng lungsod, tinipon na ni Nobunaga ang lahat para sa kanyang plano. Hinayaan nilang pumasok ang mga kalaban sa Capitol Building, at nang nasa loob na ang lahat, sinilaban nila ang buong gusali. Gamit ang mahika ni Olmino, sinarhan nila ang lahat ng lagusan para walang makalabas habang nililipol ang sinumang magtangkang tumakas. Sabi ni Toyohisa, alam niyang hindi siya ang tunay na utak ng grupong ito, pero alam niya na hanggat kaya niyang makipagbakbakan at makapag-buy time, siguradong gagawa ng paraan si Nobunaga para baligtarin ang sitwasyon. Handa siyang mamatay basta't magsilbi itong pundasyon para sa tagumpay ng kanyang mga kasama. Lalong nagalit si Toshizo dahil ang ganitong klaseng attitude ng mga Shimazo ang nagdala sa kanila sa kamatayan. Sa gitna ng laban, biglang sumulpat ang mga dwarf sa likuran ni Toyohisa at nagpaputok ng mga baril. Kahit tinamaan si Toyohisa ng ilang shrapnel, nagtagumpay silang pawiin ang usok ni Toshizo. Napangiti na lang si Toshizo at sinabing si Toyohisa ang pinakamalaking hangal na nakita niya, bago sila nagpalitan ng mga suntok. Dito na sumingit ang Black King at inutusan si Toshizo na umatras na. Bagaman lamang si Toshizo, alam ng Black King na wala ng patutunguhan ang laban kung itutuloy pa ito. Nagpadala siya ng Dragon Knight para sunduin si Toshizo. Kahit gusto pang ituloy ni Toyohisa ang laban para makuha ang ulo ng kapwa niya samurai, wala na siyang nagawa kundi panoorin itong lumayo. Sabi ni Toyohisa, talunan man siya sa duel, panalo naman sila sa laban, bago siya tuluyang bumagsak dahil sa pagod at mga sugat. Humingi naman ng paumanhin si Rasputin sa Black King dahil sa pagkakaubos ng kanilang hukbo, pero para sa Black King, hindi ito sayang dahil nalaman nila ang tunay na lakas ng kalaban at tuluyan nilang napuli ang imperyo ng Orc.
At sa huling revelasyon, ang huling tauhan na ipinadala ni Ise ay walang iba kundi si Akechi Mitsuhide. Nang marinig niya ang boses ni Nobunaga, naintindihan na niya kung bakit hindi nila nahanap ang bangkay nito noon sa Honnoji. Agad siyang nagpasya na pumanig sa Black King para sa isang layunin, ang tuluyang patayin ang kanyang matagal ng kaaway na si Nobunaga. O paano dyan muna nagtatapos ang bakbakan ni Toyohisa at ang mga drifters dito sa Orc? Kung trip nyo ang ganitong klaseng kwentuhan at ayaw nyong masilat sa susunod nating kabanata, alam nyo na ang gagawin, i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang bell para laging updated sa ating mga recap. Shoutout na rin kay Jambi Ramos, salamat sa solid na suporta Lodi. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!